Alright, Club Master, magandang araw. Ating panoorin ang isang boksingero, isang Pinoy boxer na kinakatakutan ko ang mga galaw. Ano? Walang iba kundi ito si Gerald Into. Ito nga si Gerald Into is lumaban sa Riyadh, which was a tournament, the WBC Grand Prix tournament. At ngayon ito is merong kartada na 12 wins, 9 KOs, isang talo. And ito nga is sa super lightweight division lumalaban. So may bigat ang division na pinasok nito ni Gerald Into. So 13 bouts pa lang. Nagsimula lang siya year 2019. And kaliwete 5 feet 8 and a half inches ang height. So medyo may katangkaran nga ang taong ito. So Gerald Into kaliwete, makikita natin dito siya yung naka-white na short. At ang kalaban niya is, if I'm not mistaken, this is an American boxer. So tough. Tough yung nakakaharap niya sa labang ito. Ano? And tumatakbo na para ito nga is sinabi ko na kinakatakutan ko dahil nga yung mga galaw nito is pang mabigatan. Kahit tingnan natin kasi simula lang niya sa professional bouts, pero yung mga galawan niya is makikita mo pulido. So pulido and masakit makatama dahil ito ay may KO ratio na 75. This is above average, no? Above average KO ratio. So makikita natin dito, he is a multi-dimensional, no? A boxer and a brawler. Ito yung talaga yung kinakatakutan ko, no? Ito yung mga klase na boksingero na difficult. But again, nagsisimula pa nga lang siya, marami pang pwedeng i-improve. I think game plan, yung response niya, ano yung adjustment na gagawin niya sa magiging makakalaban niya. Dahil nga ito is natalo na dito sa bali bagsak na siya dito sa Grand Prix ng WBC. Ginaganap nga ito sa Riyadh. Yun na nga, no? Yung adjustment lang, pero overall skills, talent, power, meron siya. And maganda pangangatawan, maganda ang height. And ito talaga is malaki ang future maging world champion, ano? At makikita natin dito si Gerald Into, siya yung umaabante, no? So aggressor siya. And matalas ang mata. Matibay din ang panga dahil kahit tinatamaan na siya, no? Pero hindi naman ganun talaga maraming patama sa kanya. Nakakaiwas talaga siya. Kahit tamaan siya, one time, twice, nandun matibay talaga si Gerald, no? Gerald Into. And makikita natin dito, this is an American boxer. So these are the toughest boxer in the entire world. Yung mga American boxer rin talaga yung pinakamalulupit, pinakamagagaling nandyan sa kanila sa Amerika. So ngayon, makikita natin, no, pinapatras, nakakatama to si Gerald Into ng left straight niya. So mautak din naman yung kalaban, hindi naging madali ito para kay Into. Pero sa laban ito siya ang nagwagi dito sa laban, ano. So aggressor nga, no, hindi siya nagpapatalo atras abante. Ganun ang ginagawa niya. And pag umabante yung kalaban, sure na tatapon din siya ng counter. So gumagamit ng jabs, no, gamit niya yung kanyang right. And gumagamit din siya ng pag-parry, pagsalag, pag-counter, ano. Kita mo tinutuunan niya yung jabs and then babalikan niya ng left straight niya. So medyo may kagulangan na rin taglay ito. Ang ganda nung left straight niya, paatras yung kalaban. And deadly rin yung mga suntok nito. So hindi na nga makapalag yung kalaban, no, nakakailag pa. Pero talaga namang binabakbakan ni Gerald. Okay? So makikita mo sometimes may bato siya na wild. I think kailangan niya bawasan talaga yon. Should be at the right range dapat siya. So yun, kailangan much closer siya. And medyo naiilang siya pag masyadong dikit yung kalaban. So ang tendency talaga ni Gerald Into, pag medyo nalapit na yung kalaban, yung medyo dikit na, nadi-discourage siya. Kailangan niya lumayo. So kailangan niya harapin niya yung ganong sistema. Dapat sa tingin ko is pag-aralan niya, ensayuhin niya yung at the right distance or at the short distance, short range. Kaya niya dumepensa, no? Kaya niya dumepensa sa lagin, umilag ng suntok. For sure,
tatama sa kalaban. So sa ganung distansya. And sa tingin ko yun yung naging dahilan kung bakit natalo si Gerald Into doon sa huling laban niya dito sa WBC Grand Prix. Dahil nga moving forward yung kalaban niya. So walang magawa si Into dahil siya is uncomfortable pag dumidikit na sa kanya. So lagi siyang napapaatras. And on that way, nakuha talaga ng kalaban yung decision. Okay? So yun lang naman siguro nakikita ko na kailangan ni Gerald Into. Yun na yun lang, isang yun lang. Yun lang talaga. Yung short distance defense, yung tinatawag nga natin na pocket defense. So magagawa niya na lahat. So lalaroin na lang niya kung kailan siya didistansya, kailan siya didikit, kailan siya tatakbo, kailan siya abante. So yung mga ganun adjustment sa magiging kalaban niya. So sabi ko nga, unang-una nakakatakot dahil ito si Gerald Into is a complete boxer. Lalong-lalo na pag tinamaan ka nito, nagrogi ka, talaga namang paplansyahin ka niyan, susugudin ka at sisiguraduhin na papatama ka ng malalakas. And 75% is more than above he is in above average na KO ratio. So yan si Gerald Into, and yun, nanalo nga siya rito. So more adjustment, more learning, lagi namang may learning, and sana ma-appreciate natin yung nagiging pinapatunguhan ni Gerald Into, and nagsisimula pa lang to. And yun lang, Craft Master, at maraming salamat.